Yan lang naman ho talaga yan mga bossing, no? Ever since pa lang 2025 pa lang, 2022 pa lang, alam na ho natin mga kababayan na tatakbo 'to sa pagkapresidente. Pero bakit yung announcement ay ngayon? Kasi sinakto po doon sa, araw na matatapos na o sinakto po doon sa buwan na matatapos na yung 1 year ban nung unang impeachment at alam nila dadagsa na po mga boss chief amo sir, yung mga impeachment complaint. Kagaya ho nito mga bossing, ay sandali, bago natin ituloy 'no, ano sabi ng palasyo daw ho diyan mga kababayan? Attorney Claire, ano ang sabi ng palasyo sa pagtakbo ng Vice Presidente sa pagkapresidente sa 2028? Good luck. Have you spoken to the Good luck. Good luck daw, good luck. Yun na yun. Good luck. Mapipikon na naman yung mga DDS dito. Sabi mo, ang daming patawad, patawad, patawad. Tapos good luck lang ang sasabihin. Have you spoken to the President about this development at ano pong sabi niya? Narinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Good luck nga, di ba? Yun lamang po. At narinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Okay na ha, mga DDS. Good luck daw sa pambato niya sa 2028 kay BP Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, kung bakit itinaon at kung bakit ang aga-aga, 2028, hindi naman sa maaga. Kaya lang, timing ho yan mga bossing Timing ho yan doon sa mga impeachment complaint. Dahil nga ito na, ngayon na magpapasukan mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ito, pang-apat na impeachment complaint mga boss. Kasi alam nila mahihirapan sila, mga bossing. Kung maalala nyo, yung Senado, ang laki ng partisipasyon kung bakit hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte ng Vice Presidente, mga kababayan. Ipinasa sa kanila, buwan ng Pebrero, at pagkatapos, sabi ni Chis Escudero, break time kami, pahinga muna, after ilang buwan na lang, saka natin balikan. Pagkatapos, nung pahinga na yon na ilang buwan, humingi naman ng 1 linggo. Hindi pa daw nila nare-revisa, hindi nila alam kung ano gagawin. Pagkatapos, niremand. Pagkatapos, ipinadala naman doon sa Kongreso, ibinalik hanggang sa ang ending, ayan, nasa archive na lang, inilagay na sa archive. At tapos na yung 1 year ban nung impeachment na yon. Para ngayon, mayroon silang panlaban, mayroon silang pandepensa dahil nga simulat sa pool pa lang wala naman silang pandepensa. Ngayon, kaya nila ginawa itong pag-a-announce ng pagtakbo ni Vice Presidente, sa pagka-presidente sa 2028 upang sabihin sa ating lahat na kaya naman nila ginagawa yung impeachment na yan, kaya naman nila ipinapasa yung impeachment na yan. Kasi nag-announce ako na ako ay tatakbo sa darating na eleksyon sa 2028. At 100% maririnig nyo yan sa mga darating na mga araw mga bossing. 100% yan. Yaan ang sasabihin ng mga DDS at ni Inday Sara Duterte. Pati na yung lawyer na mga hire niya. Kaya naman po kasi merong impeachment na ganito kasi natatakot sila dahil nag-announce na ang Vice Presidente doon sa sa kanyang pagtakbo Ganyan ang sasabihin niya mga yan. Di ba mga bossing? Eto, tignan nyo. 4th impeachment complaint against VP Sara Duterte. Look, a 4th impeachment complaint against Sara Duterte o Vice President Sara Duterte was filed on Wednesday before the Office of the House Secretary General, Manila 6th District Representative Benny Abante and House Deputy Speaker La Union 1st District Paulo Ortega endorsed the said impeachment complaint kay Vice Presidente. Yan ang dahilan kung bakit nag-a-announce ng tatakbo siya
para ang ipambabala nila, mga bossing, ay yung kaya naman po nila pinapa-impeach ako kasi nga nag-announce kami ng tatakbo. Pero kung tatanungin mo at titingnan mo yung mga lahat ng nangyari ho, mga kababayan, nung mga una, wala naman silang wala naman silang mga naipakitang mga depensa nila para ipagtanggol ang vice presidente. 16 na lawyer nga yung inarkila niyan, yung hinire niyan Wala naman pong idepensang naipakita Natatakot ang mga ito na umakyat sa Senado yung mga impeachment, lalong-lalo na hindi nila mapatanggal si Tito Soto bilang Senate President. Kung ano po yung mga ginawa ni Chis Escudero ay ang nakikita ko po malayong gagawin ni Senate President Tito Soto, yung mga gano'n na pa-dribble-dribble ho, mga kababayan. Ang nakikita natin dyan, susundin at hindi susuwayin ni Tito Soto yung nakasulat sa konstitusyon na kapag ka 1/3 na ang lumagda para dyan sa mga impeachment ng Vice Presidente ay agad-agad silang magiging impeachment court. At yun ang kinatatakutan nila dahil wala silang mga pang depensa. Kung meron ng depensa, mga bossing, mga nagmadali na po yan. No? Mga nagpapaliwanag na po yan. Nagpapakita na nung kanilang mga dokumento, ebidensya, kontra-ebidensya nung kabila. Para sa ganun, nakakampihan sila ng taong bayan. Kaso, wala silang pambala para dyan sa impeachment na yan. Wala silang depensa. Kaya, mag-announce ka na lang. Tapos sabihin natin, mag-announce ka, natatakbo kang pagka-presidente. Tapos sabihin natin, tingnan nyo po sila, Kaya po sila nagpa-file ng impeachment sa akin. Kasi po, natakot na sila. Dahil nag-announce ako, natatakbo ako. Sa totoo lang, walang nagulat. Nagulat lang kami kasi nakaitim. No? Akala namin, meron ng pumanaw. Akala namin, meron ng namatay kung bakit nakaitim. At nandoon may press conference. Kasabay ng timing din nila. Timing din to, mga boss. Maniwala kayo dyan. Mahina na daw ang dating Pangulong Duterte. Nakita niyo yung mga timing nila? Saktuhan mo yung mga yan. Yung mga pagpapaawa ng dating Pangulong Duterte, mahina na ako. Hindi ko na kaya. Pero kapag kayong mga mautog nila, malakas. Di ba? Sabi ni Orn Balasubas, vlogger, tawag dito, ay okay lang naman. Wala naman problema sa amin dyan. Basta ang importante ang mga sinasabi namin ay base doon sa mga katotohanan. No, hindi kagaya nung vlogger nyo, naknamputang na. Bingot na nga yung hindi na nga maintindihan yung mga pinagsasasabi ng mga vlogger ninyo. Tapyas na yung nguso dito. Fake news pa pinapakalat.